Start. So problem 14-24. So Evelyn Company recorded transactions on a cash basis but prepared adjustments at the end of the accounting period to conform with accrual basis. The entity provided the following account balances for the year ended December 31, 2019. So ang ginagawa ng company when they record transactions, naka-cash basis yun. Pero pag gagawa sila syempre ng financial statements, dapat naka-accrual basis. So, ang ginagawa niya para ma-convert yung cash basis to accrual, gumagawa siya ng adjusting entries at year-end, which is yun din ang gagawin natin. Sabi niya, the entity provided the following account balances for the year ended December 31, 2019. Itong mga account balances na to, ito yung December 31, 2018 balances na naka-accrual plus all 2019 transactions na naka-cash basis. So ngayon, gagawa tayo ng adjusting entries para yung cash basis na na-record natin ng 2019 ay ma-convert into accrual. Kaya kung titingnan nyo, meron tayo rito accounts receivable at saka accounts payable na ginagamit usually under accrual basis. At kaya siya nandyan dahil dun sa 2018 na adjusting entries. At ang ina-expect natin, during 2019 transactions, hindi nagalaw tong accounts receivable saka accounts payable. Kasi nga, yung transactions nila, ni-record lahat yun ng under cash basis. So, ito na yung result nun. 2018 accrual plus 2019 cash basis. So, itong account balances na to, nilipat ko sa Excel. So, ito yung Excel natin. Siya ay naka-table format. So, ganitong format ko siya ginawa. Ito yung assets, yung kulay, basta yan yung mga assets. Lahat na naka-positive dyan, yun yung debit balance. Tapos yung naka-negative, syempre credit balance. Then, itong side na to, liabilities and equity. So, sa side naman na to, syempre, ang naka-positive, yung mga credit balances. Tapos, ang naka-negative, yung mga debit balances, just like expenses. Tapos, syempre, before we start, make sure dapat balance yan. Pwede kayong gumamit ng T-account na format. Yun nga lang, ang hindi ko lang gusto sa T-account ay medyo makalat siya. Unlike dito, maayos siya. Sama-sama lahat ng assets sa left side, tapos yung liabilities and equity na sa right side. So, medyo mas maganda sa paningin yung ganitong format. Tsaka sa T-account kasi, mahirap ma-identify yung effect ng transaction sa kung ano yung mga accounts na affected ng transactions na yun. Kasi pag titingin ka sa isang T-account, ang makikita mo lang doon is yung effect ng isang transaction sa particular na account na yun. Hindi mo makikita doon ano yung mga accounts na affected pa nung same transaction na yun. Unlike dito, sa format na to, kita mo yung effect ng isang transaction sa lahat ng accounts na affected. So, yun tayo right start. Okay, let's start with number 1. Inventory on December 31, 2019 amounted to 230,000 pesos. Ito yung unadjusted balance natin. So, ito yung mga nakarecord to sa libro. Nakarecord yan sa libro. By December 31, 2019 daw, dapat ang balance ng ating inventory is 230,000 pesos. Ang nakarecord sa libro is 150. Dapat 230. So, ang gagawin natin, mag-ending balance tayo rito. Tapos, lagay natin dito 230,000 pesos. Yan. Yung difference ng 230 at 150,
pwede natin yung i-account as increase in inventory. So, yun ay 80, number 1. ₱80,000. So, kunin natin yung difference ng 230 at 150. So, 80,000 yun. So, dapat daw, from 150, magdagdag tayo ng 80 para maging 230 yung ending balance. So, gagawa tayo ng adjusting entry. So, kung increase yan in inventory na 80,000, ang adjusting entry natin should be, so ito yung ating adjusting entries. Number 1, debit inventory, 80,000. Then credit, hindi ako gagamit ng income summary account. Ang gagamitin ko ay cost of sales. So, babawasan natin yung cost of sales. Ganito kasi yung ginawa ko. Etong cost of sales na to, dun sa data, siya ay hindi naka-cost of sales. Siya ay naka-purchases. Naka-purchases siya. Pero ginawa ko na siya dito cost of sales. Medyo nakakalito kasi kapag ginawa ko pang periodic inventory system. So, ang ginamit ko na ay perpetual. So, kinost of sales ko siya. Siyempre, kasi ang purchases is part ng computation naman ng cost of sales. Para i-adjust na natin yung cost of sales niya based sa mga adjusting entries natin na gagawin. So, ibig sabihin, yung ating adjusting journal entry natin, debit inventory 80,000, then credit cost of sales na 80,000. So, nag-add tayo ng inventory 80,000, syempre para makapag-set up tayo ng inventory ending na 230,000. Tapos, pinawasan natin yung cost of sales na 80,000 kasi ang assumption natin, yung 80,000 na yan is part yan ng current purchases. So, kung part siya ng current purchases dito sa 1,200,000, part siya niyan, at hindi pa siya nabenta during the year, kailangan siyang tanggalin dito sa 1,200,000 as cost of sale. Kasi pag di mo siya tinanggal dyan, di mo credit yung cost of sale, magiging part ng cost of sale yung 80,000 pesos natin na inventory. So, kaya ito ay debit inventory 80,000. Dito, another positive credit kasi yan yung ating adjusting journal entry number 1. So, 80,000 pesos. So, next natin is number 2. Sabi niya, number 2, ang accounts receivable natin December 31, 2019 is 290,000. Then, meron tayong beginning balance sa 250,000 pesos. So, pag tinignan natin yung table, ang accounts receivable natin dito is 250,000 pesos. So, ito yung December 31, 2018 na AR balance natin. So, naiwan siya dyan na hindi nagalaw during 2019 kasi nga, when we record transactions, naka-cash basis. So, ngayon, ang ending balance daw dapat natin, hindi na 250, dapat maging 290,000. So, para maging 290,000, kailangan nating mag-add ng 40,000 pesos. Ibig sabihin, kung mag-add ka ng 40, sa adjusting entries natin ay debit accounts receivable. So, debit accounts receivable na 40,000 pesos. Siyempre, ano bang usual partner na accounts receivable? Siyempre, sales. Kasi ang accounts receivable, ginagamit siya kapag may sales on account. So, yun yung ipapasok natin dito. Debit accounts receivable, 40,000 pesos at credit
sales dahil credit, positive debt. So, ito ang ating adjusting journal entry number 2. So, number 3. It is estimated that 15,000 of the outstanding accounts receivable on December 31, 2019 may prove uncollectible. So, sa 290,000 daw natin, kasi ito yung tinutukoy niyang outstanding accounts receivable on December 31, 2019. Sa 290,000, 15,000 daw dyan ay uncollectible. So, kung yung 15,000 ay naka-base sa 290, which is an ending balance of AR, dapat yung 15,000, ending balance din siya ng allowance for doubtful accounts. Siyempre, kung ang basis kasi niya ending, dapat ending balance din siya. So, check natin yung table natin kung meron tayong allowance for doubtful accounts na column. So, wala tayo. So, maglagay tayo ng additional column. So, allowance for bad debts na lang para medyo maikse. So, dahil wala tayong allowance for bad debts, kailangan natin gumawa ng additional entry. So, debit bad debt expense, credit allowance for bad debts. Magkano yung 15,000. So, nag-credit tayo dito ng allowance for bad debts. So, syempre, negative yun, 15,000. And, 15,000 debit dito sa expense for bad debt expense. Cost of sales, ito sales, then ito is bad debt expense, bad debts. Yan. Okay, so tayo ay sa number, ipat ko na lang rin ito. Number 4, depreciation rate. So, mayroon tayo para sa building and equipment, 5% and 10%. So, ang tanong, bibigyan ba natin itong 5% and 10% annual depreciation rate yan? So, ang question is, magbibigay ba tayo ng 1 whole year depreciation for building and equipment? Siyempre, magbibigay tayo ng 1 year depreciation kasi ginagamit yung building and equipment simula last year pa. Kasi meron siyang accumulated depreciation. So, ano ang depreciation natin for building? 1 million times 5%, then 400 times 10%. So, gagawa tayo ngayon ng adjusting journal entry number 4. Unahin natin si building. $1 million times 0.05 is 50,000. Para naman sa equipment, $400,000 times 10, so 40,000 pesos. So, yan ang ating adjusting journal entry number 4. So, ipasok natin yan sa ating table. So, debit depreciation expense, 90 yun, di ba? So, dahil expense negative. Tapos, credit accumulated depreciation kay building na 50,000. Tapos, ito ay 40,000 for the equipment. Okay, number 5. So, accounts payable natin, December 31, should be 130,000. Then, ang beginning is 100,000. So, check natin yung table, magkano yung accounts payable doon. Naka 100 siya. So, again, similar explanation for accounts receivable. Ito yung 2018 balance. So, ulit, hindi siya nagalaw for 2019 kasi nga, siya ay
cash basis nung nagre-record siya ng transactions. So, ngayon mag-set up tayo ng accounts payable na ending balance na 130,000 pesos. Yan. So, from 100, kailangan natin siya gawin 130,000 pesos. So, kailangan natin magdagdag ng 30,000 pesos. So, adjusting entry muna tayo. Number 5. So, dadagdagan ng accounts payable ng 30,000. So, credit tayo accounts payable. At syempre, ba't ba nagkakaroon accounts payable? Kasi, bumili tayo ng purchases on account. Bumili tayo ng purchases. Basta may purchases tayo on account. So, debit purchases. So, pasok natin yun sa table. So, credit tayo ng 30,000. Adjusting journal entry number 5. Tapos, debit purchases. So, ngayon, perpetual pala ang gagamitin ko. Hindi purchases ang gagamitin natin. Gamitin natin is cost of sale. Gamitin natin is cost of sales. Kasi syempre, pag kulang ang purchases na na-record mo, understated ang cost of goods available for sale, which will lead to the understatement as well of cost of sales. So, dadagdagan natin yung cost of sales. Kaya, debit cost of sales. So, 30,000 dito. Dahil debit siya, expense yun. So, negative. Okay, adjusting entry number 6. 6 and 7 na. Kasi pareho silang accrued rent. Unahin natin yung 7. Sige, unahin natin yung number 7. Accrued rent on December 31, 2019. 10,000. So, dapat, meron tayong ending balance ng accrued rent for 2019 na 10,000. Which is a liability. Kung titingnan natin, wala tayo rito accrued rent na column. So, ibig sabihin, hindi pa yung nare-record. So, kailangan natin magdagdag ng additional column for accrued rent. At magkano dapat siya ending balance? Dapat 10,000 pesos. Tama ba? 10,000 pesos. Ngayon, yung beginning niya daw, accrued rent on December 31, 2018 was unrecorded in the amount of 5,000 pesos. Obvious naman na hindi siya na-record kasi wala tayo rito ang unadjusted balance ng accrued rent. Anong ibig sabihin niya sa accrued rent on December 31, 2018 was unrecorded in the amount of 5,000? Ibig sabihin, hindi siya nakapag-record ng adjusting entry dapat niya na for December 31, 2018 na adjusting entry, which is accrued rent. So, credit accrued rent. Magkano yun? 5,000. Yan yung hindi niya nagawa. 5,000 credit. At syempre, debit niya ay dahil accrued rent, yan yung rent expense incurred but not yet paid. So, debit mo, rent expense. Ito yung entry na hindi niya nagawa. So, kung hindi niya nagawa yan, magre-result yan sa 2018 expense para maging understated. So, understated yung expense natin in 2018. At sinasara ang expense sa retained earnings. Kaya, ang 2018 na retained earnings natin ay overstated kasi kulang yung expense na nabawas sa retained earnings. So, sobra yung retained earnings natin ngayon. Ngayon, yung 2018 naman nating liability dahil hindi na-record yung liability, understated din siya. So, yan yung magiging result, no? Omission ng entry na to. Ano effect niya sa 2019? So, noong 2019, dahil siya ay liability ng 2018, syempre, liability, pinabayaran yan. Kailan ba expect na babayaran yan?
So, sa 2019. So, pag nagbayad siya, credit cash, 5,000. Anong debit niya? Ang debit sana niya, kung ito ay nagawa niya, at ang ginagamit niya ay accrued rent, ay accrual, ang i-debit natin, accrued rent. Pero syempre, ang practice niya, for recording transactions, naka-cash basis, hindi siya magde-debit ng accrued rent. Ang i-debit niya is rent expense. Which is tama kung cash basis. Pero ang FS natin kasi naka-accrual. So, dapat hindi yan rent expense. Kasi ang mangyayari, dyan dahil sa entry na yan, nirecord mo yung 2018 na rent expense sa 2019 na period. Which is dapat, kung nagamit mo siya ng 2018, sa 2018 mo rin dapat i-record yung rent expense. So, anong magiging effect ng entry na yan sa ating financial statement? So, ang 2019 expense natin is syempre overstated. Kasi hindi nga dapat yan pang 2019, pang 2018 yan. Ngayon, i-correct natin yan. So, yan ang ating adjusting journal entry number 6. So, paano itama yung 2019 na rent expense? So, bawasan mo yung rent expense. So, tinatanggal natin, credit tayo rent expense kasi tinatanggal natin yung 2018 rent na na-record ng 2019. Tapos, ba't natin tinanggal ng 2019? Kasi ililipat natin yung rent expense sa 2018. So, ang debit natin sa dito is rent expense for 2018. Kasi understated ang expense ng 2018. Yun nga lang, dahil 2019 adjusting entries to, lahat to ay ginagawa ngayong December 31, 2019, hindi tayo pwedeng gumamit ng rent expense na account. Kasi pag nominal accounts ang ginagamit natin, yun lahat ay may effect lang sa current year. Kung prior year nominal accounts ang ating i-correct, hindi na tayo pwedeng gumamit ng nominal accounts. Instead, ang gagamitin natin ay retained earnings. So, debit retained earnings. Yan. So, by debiting retained earnings, ang ginagawa natin, dinadagdagan natin yung expense na maisara na naisara sa 2018 retained earnings. So, ipasok natin itong entry na to sa ating table. Adjusting entry number 6. Ano nga yun? Debit retained earnings. Dahil debit retained earnings, 5,000. So, credit yun. Tapos dito natin lalagay as rent expense. So, babawasan natin yung ating rent ng 5,000. Ngayon, wala pa tayong transactions under accrued rent. So, paano siya magiging 10,000 na ending balance? So, meron pa tayong isa pang adjusting journal entry na nas number 6. Kailangan natin mag-credit accrued rent. So, dadagdagan natin ang accrued rent ng 10,000. Hindi pala siya 6. 7 pala siya. Siyempre, ba't tayo mag-set up ng liability ng December 31, 2019? Kasi, meron tayong expense na hindi pa nababayaran. So, debit rent expense. So, ipasok natin ito sa table. So, debit rent expense, 10,000. Tapos, credit accrued rent. Again, number 8 and number 9. So, sa number 8,
Sabi niya, prepaid insurance on December 31, 2018 in the amount of 7,000 was not recognized. So, same dito kay accrued rent. Ganon din ang nangyari. So, by December 31, 2018, dapat meron siyang adjusting journal entry na hindi niya nagawa. Yun yung mag-set up ng prepaid insurance na magkano 7,000. So, paano mag-set up ng prepaid insurance? Debit prepaid insurance 7,000. 7,000. So, ano yung credit? Kaya ang credit natin, insurance expense. Kasi babawasan yung expense, gagawin muna siyang prepayment. So, bakit siya gagawin prepayment? Kasi possible sa 2019 pa siya i-expense. Kaso, ito yung hindi niya nagawa. Anong effect niyan? So, dahil hindi niya na-debit yung prepaid insurance, ang 2018 assets niya is understated. Kulang. At dahil hindi niya binawasan yung insurance expense ng 2018, ang expense niya ng 2018 is overstated. Which will lead to the understatement of 2018 retained earnings. Siyempre, sobra yung expense na isara sa retained earnings. Kaya, kulang na yung retained earnings. Ngayon, noong 2019, siyempre wala siyang ginawang entry. Which is dapat meron. Kasi, yung 7,000 na yan, expense dapat yan ng 2019. Pero na-record niya ng 2018. So, dahil dyan, ano mangyayari sa 2019 nating expense? So, yung 2019 nating expense ay understated. So, para i-correct yun yung ating adjusting entry dito. Number 8. So, paano natin i-entradahan yun? I-correct natin yung 2019 na expense. Dahil kulang, dagdagan. So, debit insurance expense, 7,000. So, ano yung i-credit natin? Ang i-credit natin ay para mabawasan yung expense na na-record ng 2018. Kasi sobra yung insurance expense ng 2018. So, mag-credit ako ng insurance expense for 2018. Kaso nga, since ang i-correct natin ay prior period nominal account, hindi na tayo pwede gumamit ng nominal account for prior period. Kasi nga, na-close na yun sa retained earnings. Kasi tatandaan nyo lagi na kapag gumagamit kayo ng nominal account sa adjusting entries nyo, ang effect nun ay laging sa current year nominal accounts. So, pag prior period nominal accounts ang ating correct, laging retained earnings. So, yun ang ating number 8. So, ipasok natin yan sa ating table. Ano ngayon? Insurance expense, 7,000. Insurance. Tapos, RE. Last, number 9. Prepaid insurance on December 31, 2019 amounted to 12,000 pesos. So, check natin if may prepaid insurance tayo. So, wala. Maglalagay tayo additional column. So, dito sa between inventory and land. So, prepaid insurance. So, kailangan daw may ending balance tayo na 12,000. Okay. So, dahil wala pa tayong i-record na prepaid insurance at dapat ang ending balance ay 12,000, kailangan natin mag-adjust yung entry. Number 9. So, para magkaroon ng prepaid insurance, ang adjusting entry natin, number 9 is debit prepaid insurance. Paano?
12,000 pesos. Siyempre, ang ating credit is insurance expense kasi nga cash basis ang ginagamit natin pag magre-record ng transactions. So, kung cash basis ang ginagamit natin, every payment dapat naka-expense. Sobra daw yun for accrual. So, dapat natin bawasan. So, kaya in effect, dahil cash basis ang ginagamit natin, parang naka-expense method tayo every payment. So, ipasok natin yun dito. Debit 12,000 prepaid insurance. Tapos, bawasan ng insurance expense. So, debit prepaid insurance. Tapos, credit insurance expense. Ayan. So, kompleto na yung ating adjusting journal entry. So, check na lang natin yung mga ending balances. So, 200 na cash. So, 200 ang ating ending balance ng cash. Same with allowance for bad debts. Tapos may land tayo, building, accumulated depreciation, saka equipment. 400. Tapos yung accumulated depreciation natin is for 80,000. So, ang ating share capital, wala namang movement. Tapos ang retained earnings, yan. So, ito na yung ating balances. Check natin kung magbabalance siya. Sana magbalance siya. Ayun, so balance siya. So, ang kinagandahan dito sa ating format na to, makakagawa natin ng FS. Ito yung balance sheet accounts. Siyempre, assets, liabilities, and equity. Ang RE ending natin, hindi 347,000 siyempre. Kasi ito yung adjusted retained earnings natin, beginning balance. Assuming walang dividends. Walang dividends na nade-declare. Ang ending balance natin ng retained earnings, siyempre 347 plus 100,000. So, ang ending balance ng retained earnings is 447,000. Bakit? Ano ba itong 100,000? Since itong column na to ay revenues and expenses, ito yung net income. So, ang 100,000 is net income. So, pag gagawa kayo ng income statement, ito na yung mga account titles natin. Sales, i-adjust mo na lang. Yan, 2 million ang sales plus 40,000. So, yun, sales natin. So, i-format nyo na lang yan ang income statement. And that's it for problem 14-24.